You just made yourself look really stupid. Kilalang tahimik at hindi palaway ang R&B princess na si Kyla. Pero hindi na napigilan ng R&B singer na mag-react sa isang basher na naninira sa kanya sa social networking and microblogging site na Twitter. More on personal below the belt. Well, apektuhan ako for like a minute kasi nainis ako. Napaka-persistent daw kasi ng taong ito sa panlalait sa R&B princess. No, hindi ko siya kilala. Tsaka hindi na ako nag-aksay ng panahon. Actually, nag-send siya ng a few messages to me. And hindi ko pa nga alam si Rich pa nga yung nagsabi. Tapos, binlock ko na lang siya. Hindi ko na nga, hindi ako interesado. They don't matter to me, so... Maging ang kanyang cager boyfriend na si Rich Alvarez ay pinapadalhan din ng basher na ito ng mga tweets. Hindi niya ako masenda ng tweet, hindi niya ako masenda ng message. So, she tweeted Rich and some of my friends that I tweeted that day. So, I got pissed a little bit for like a minute. So, I sent a message, general message na parang niinis ako. Actually, mali yun. I shouldn't have done that. Pero niinis lang talaga ako. At bilang pagtatanggol sa kanyang girlfriend, nag-post din si Rich ng message patungkol sa basher na ito. And then nag-tweet siya. Ano sabi niya, you just made yourself look really stupid. Ganyan. Walang magawa sa buhay. Pero after that, wala. Siguro normal reaction na isang boyfriend na nilalait yung girlfriend. Pero after nun, okay lang. Gaya ni Kyla, nakakatanggap din daw ng mga panlalait ang girlfriend ni JR na si Krista Kleiner. Siyempre nagagalit ako pero you can't let it get to you kasi mo pag inapay mo or pag kung pinansin mo yun, it's just gonna get bigger and bigger and more haters are gonna come in and diba, so I just try to ignore it pero marami din nag-hate sa kanya, especially during the pageant. Dami nagsasabi na peke siya na Pilipina, na OA siya or something na ganun. Marami naman ang nakakapansin sa sobrang pag-aasikaso ng R&B prince kay Krista. Masasabi ba ni JR na isa siyang stage boyfriend? I think I am a stage boyfriend. Yeah. You know, I mean, I just want to give my 2 cents. I've been in the business for quite a while now, so gusto ko lang yung tama lang mangyari sa kanya. Just based on my experience lang. Siyempre, she's a very smart woman also and she knows what's good for herself also. Pero, you know, I just give my opinion all the time. This coming Feb 11, magkakaroon ng repeat ang successful concert ni JR and Kyla na Soulmate na gaganapin sa establishment sa The Fort. At para daw hindi na siya laitin ng kanyang basher, inimbitahan pa niya itong manood ng kanilang show. Kung ano man yung dahilan mo, bakit siya nag-message or nag-hate, sige, I'm sending you hugs and love. A lot of love. Yun, God bless you. Siguro kailangan mo lang ng hugs and some love. So, panood ka ng concert, bibigyan ka ng ticket, pumunta ka dito. Oo naman, aminin na natin na hindi na tayo bata, ano? So kung matulungan tayo ng siyensya, bakit hindi? Itinalaga kamakailan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III si Ogie Alcacid bilang miyembro ng EDSA People Power Commission at convener of EDSA People Power Rights. Isa sa mga responsibilidad ni Ogie ay ang buuin ang programa para sa 25th anniversary ng EDSA People Power sa Feb 25. Dahil sa bagong appointment ni Pinoy kay Ogie, nasasadlak na naman sa intriga ang singer-songwriter. It's no secret na ako po'y tumulong sa kampanya ni Pinoy. Pero ito pong posisyon na binigay nila sa akin, hindi po yan isang trabaho na kumbaga yayaman ako o di kaya ay isa siyang glamorous job, hindi po. Isa po siyang advocacy. Kung matatandaan itong nakaraang taon, ay na-appoint din si Ogie bilang Pangulo ng OPM o Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit. Kamakailan lang ay nagsagawa ng General Assembly ang nasabing organisasyon. Isa sa inaasahang natalakay ay ang panukala ng singer na si Kuli Desma
na magkaroon ng regulasyon para sa mga foreign artists na pumapasok sa bansa upang magtanghal. It would be good to today kung magkakaroon ako ng pagkakataon to suggest yung sinasabi ko na magkaroon ng regulation kung isusupport yan, that would be, I believe it will be good for the business of local artists, no? Nataon ang issue sa nalalapit na concerts ni Janet Jackson, Taylor Swift at Justin Bieber sa bansa na posibleng magpahina raw sa shows ng local artists na matatamaan ang performance dates nito. Sa OPM, lilinawin po natin, hindi po kami against foreign musicians coming over to the Philippines. Welcome po namin sila with open arms. It generates tourism. Hindi po ba? I am not for banning foreign acts. I am to para ma-support lang ang local industry at para hindi mamatay, hindi ma-discourage ang industriya natin. I understand how she feels, but it's a long process. We have to talk about it. We have to talk to our congressmen. Ano bang mas maganda? Kailangan respetuhin din natin yung ating mga consumers. They have the right to choose which shows they wanna watch. On a lighter note, hindi naman itinanggi ni Ogie na bukas sila ng kanyang misis na si Regine Velasquez na sumailalim sa artificial insemination kung ito ang sagot sa pagkakaroon nila ng anak. Oo naman, aminin na natin na hindi na tayo bata, So, kung matulungan tayo ng siyensya, bakit hindi, diba? Sana. I hope so. Let's pray for it. At ito ang mga dapat abangan sa Party Pilipinas bukas. Cast ng My Valentine Girls, Beauty Queen, Machete, I Heart You Pare, makiki-birthday kina JR, Kyla at Richard Gutierrez, makiparty rin sina Ding Dong Dantes, Marian Rivera, at newlyweds na sina Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Lahat yan bukas sa Party Pilipinas after Kapuso Movie Festival. At exclusive church wedding ni na Krista Ranillo at Nino Jefferson Lim sa Pilipinas postponed. Kung bakit, abangan. Real score nila ni Solen Yusaf, ibinuko ni Richard Gutierrez. Let's see kung ano mangyayari. Marco TX!